Ang kinakatakutan talaga ng mga nasasakdal dyan sa impeachment. Lalabas ang itukan nila dyan. Lahat ng ebidensya lalabas. At napapanood sa TV, parang telenovela yan. So makikita ko, nanako pala talaga. Hindi mo ipaliwanag kung saan nila ito. Lahat yan lalabas. At ang tao ang maghuhusga. Pagka kumaliwa yan, yung senator judges, hindi na matutuloy yan. Baka mangyari katulad ng nangyari kay Era. Di ba, hindi kinapsaya yung mga sa gulong. Di ba, yung sa 1986, lumabas yung mga nakita ng tao na yung nagbibilang ng public na mga volunteer, lumabas. Yun ang nag-trigger ng gulong. Hindi pa payagan ng basa sa harap nila may TV na hindi mag-aalasala yung mga tao. Kaya nga, si Ninoy, nung binarisa, nagkasa ang tao, hindi mo na mapigil. Although it took 3 years. It took 3 years from the time that Ninoy was assassinated. It had to build up, and it was triggered by an election that Marcos himself foolishly called a snap election, di ba? Otherwise, you cannot imagine the kind of people power that happened during that time without all this building up. But at the same time, ang people power, naglabas ang tangke, sila tangger ka doon. Siya marin, di ba? Naglaban niya yung tangke, hindi siya makulo. Dahil ang tao ng kalaban nila. Kaya sinasabi ko, tama yung sinabi ni Miriam. Hindi na pala yung mga sinasabi ng araw ng mga senador. Sabi ni Miriam dapat diligently study what's going on. Ang sabi ko, ngayon, diligently observe everything and make sure that when they do wrong, nandun tayo na sabihin, mali yan. Kung hindi, halago yan. So I also think this way. Palagay ko, dahil yung mga yan ay political survivalism dyan, baka may mga senador dyan, magbangon puri at lumipat at bumoto sa tama. Ayon sa ebidensya. Ayon sa ebidensya. Hindi lang sa ebidensya. Kasi yung ebidensya, di makakakonservado yun. Yes.